Pambayad utang ka lang. Matalim na singhal ni Doña Caridad. Habang nagpapakasasa ang pamilya sa handaan, nakaluhod si Mariposa. Namamanhid ang mga kamay na lapnos sa apoy. Ipinagbili siya sa isang hampas lupang magsasaka bilang pambayad utang. Ngunit sa pagbagsak ng lumang bestidang pangkasal sa kanyang paanan, umusbong ang isang tahimik na panata ng paglaya. Sino ba talaga ang lalaking pakakasalan niya? Isang sumpa? O ang tatapos sa kanyang kalbaryo? Pambayad utang ka lang sa pamilyang ito, kaya huwag kang mag-inarte. Isuot mo yan bukas at pakasalan ang magsasakang yon upang may pakinabang ka naman. Ang malulutong na salitang yon mula kay Doña Caridad ay parang punyal na tumago sa dibdib ni Mariposa. Kasabay ng malamig na utos ay ang marahas na pagbato ng isang luma at naninilaw na bestidang pangkasal na tumama sa kanyang nanginginig na balikat. Sa gulat at panlulumo, nabitawan ni Mariposa ang hawak niyang lalagyan ng icing. Ang malaking cake na ilang oras niyang pinaghirapang lutuin at palamutian gamit ang kanyang mga kamay na puno ng paltos at lapnos mula sa apoy, ay tuluyang bumagsak sa sahig. Nawasak ang mga rosas na gawa sa asukal at kumalat ang matamis na krema sa malamig na semento. Bago pa man siya makakilos, naramdaman niya ang paglapit ng mabibigat na hakbang. Walang pag-aalinlangang tinapakan ni Clarita ang nasirang cake gamit ang kanyang mamahaling sapatos. Isang mapangutyang ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang kapatid sa ama habang pinagmamasdan ang kaawa-awang kalagayan ni Mariposa. "Look at this mess. Ang tanga mo talaga." Malamig na wika ni Clarita habang pinapagpagan ang sariling mamahaling damit. "Pero okay lang, at least bagay ang dumi na yan sa mapapangasawa mong hampas lupang magsasaka doon sa dulo ng baryo. You finally belong where you truly deserve." Hindi pinansin ni Mariposa ang pangiinsulto. Umangat ang kanyang nanlalabong mga mata at tumingin sa hamba ng pinto. Nakatayo roon si Don Basilio, ang kanyang sariling ama. Buong buhay niya, umaasa siyang kahit minsan ay ipagtatanggol siya nito. Ang mga mata ni Mariposa ay nagmamakaawa, naghahanap ng kahit isang patak ng kalinga mula sa lalaking nagbigay sa kanya ng buhay. Ngunit tulad ng nakasanayan, umiwas ng tingin si Don Basilio. Itinuwid ng matanda ang kanyang kwelyo, tumalikod, at naglakad pabalik sa maliwanag at maingay na bulwagan kung saan nagpapatuloy ang marangyang handaan para kay Clarita. Tila wala siyang anak na iniiwang nadudurog sa madilim na kusina. Ang pagtalikod na iyon ang tuluyang bumasag sa natitirang piraso ng puso ni Mariposa. Walang luhang pumatak sapagkat ang pinakamatinding sakit ay hindi kayang ilabas ng pag-iyak. Nakaramdam siya ng matinding paninikip sa lalamunan na tila may nakabarang bubog habang ang kanyang mga kamay at paa ay unti-unting namanhid sa tindi ng pangungulila. Ang paligid na kinalakihan niya ay biglang naging isang banyagang impyerno na sumasakal sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang yumuko. Sa halip na ipagtanggol ang sarili, ginamit niya ang laylayan ng kanyang kupas na apron upang tahimik na punasan ang kumalat na krema sa sahig. Naging ugali na niya ang linisin ng mga kalat at kasalanan ng pamilyang ito. Kahit pa kapalit nito ay ang sarili niyang dignidad. Nang abutin niya ang lumang bestidang pangkasal na itinapon ng kanyang madrasta, may isang gusot na papel na nahulog mula sa bulsa nito. Hindi niya alam kung ano yon, ngunit mapait niya itong isinilid sa kanyang palda bago yakapin ang damit na magiging simbolo ng kanyang pagkakakulong. Nang gabing iyon, mag-isang nakatayo si Mariposa sa loob ng kanyang maliit at madilim na silid. Itinapat niya sa kanyang payat na katawan ang punit at naninilaw na tela ng bestida habang nakatingin sa isang basag na salamin. Ang refleksyon niya ay hiwa-hiwa tulad ng kanyang kinabukasan. Nakatitig siya sa sariling mga mata, puno ng sugat ngunit naghahanap ng liwanag. Hanggang kailan siya magpapagapos sa sumpa ng utang na loob? At ang gabing ba itong puno ng pagtataksil ang tuluyang magiging libingan ng kanyang kaluluwa?
Ang bawat pagtagtag ng lumang kariton sa bakubakong daan ay tila nagbabaon ng panibagong kirot sa mga pasa sa braso ni Mariposa. Nakayuko lamang siya habang pilit na tinatakpan ng pira-pirasong tela ang kanyang panginginig. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Doña Caridad. Ang mukha ay walang kakikitaan ng kahit anong awa habang pinagmamasdan ang palapit na dawag ng masukal na bukirin. Bago tuluyang bumaba si Mariposa sa maputik na lupa, hinawakan ng mahigpit ng kanyang madrasta ang kanyang panga. Huwag na huwag mong kalilimutan kung bakit ka narito. Mariin at nagbabantang wika ni Doña Caridad. Utang na loob mo ang buhay mo sa pamilya Rosa. You better be useful to that farmer dahil kung ibabalik ka niya, sa kalsada ka pupulutin. Pagkatapos bitiwan ang masakit na banta, walang lingon-likod na umalis ang karwahe, iniwan si Mariposa sa gitna ng malawak at nakapanlulumong kaparangan. Sa di kalayuan, nakatayo ang isang tagpitagping kubo na pilit nilalabanan ang ihip ng hangin. Sa harap nito ay naghihintay ang isang lalaking may matipunong pangangatawan, ngunit ang mga mata ay tila nababalutan ng yelo. Siya, si Obina, walang bakas ng pagsalubong o kagalakan ng isang bagong kasal sa kanyang mukha. Puno ng galit at pagkasuklam ang kanyang titig na tila ba sinusuri ang bawat depekto ng babaeng ipinagbili sa kanya. Walang nangyaring seremonya, walang mga sumpaan. Paglapit ni Mariposa, isang lumang sako ang walang awang ibinato ni Obina sa kanyang paanan. Huwag kang mag-expect ng grand welcome. Diyan mo ilagay ang mga basahan mo. Malamig na utos ng lalaki. Sabay turo sa isang madilim at maalikabok na sulok ng maruming kusina. You work for your food here. Hindi ka senyorita sa pamamahay ko. Imbes na dumaing, tahimik na yumuko si Mariposa. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang mga kagamitan at agad na naghahanap ng walis upang linisin ang tila inabandonang tirahan. Sanay na ang kanyang katawan sa hirap at pag-aalila, kaya't ang alikabok at sapot sa kubo ay tila naging malugod na kasama niya kaysa sa mga pang-iinsulto sa mansyon. Habang nagpupunas ng isang maliit na pasimano kung saan tumatama ang manipis na sinag ng araw, maingat niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na litrato ng kanyang pumanaw na ina. Inilagay niya ito roon. Pinadaanan ng kanyang magaspang na daliri ang mukha sa larawan bilang paghahanap ng lakas. Nang mga sandaling iyon, dumaan si Obina upang kumuha ng itak. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, napansin ni Mariposa ang mga kamay ng lalaki. Isang katanungan ang namuo sa kanyang isipan. Paanong ang isang mahirap na magsasaka ay walang ni isang matigas na kalyo sa mga palad? At higit sa lahat, bakit sa halip na amoy ng putik at pawis, ang nakakapit sa balat nito ay ang mamahaling halimuyak ng mamahaling kahoy na pilit itinatago ng amoy ng usok? Pagsapit ng kalaliman ng gabi, binalot ng matinding lamig ang buong kabukiran. Nakahiga si Mariposa sa isang manipis na banig sa mismong sulok kung saan siya itinuro ng lalaki, yakap ang sariling mga tuhod upang panatilihin ang init sa kanyang nanginginig na katawan. Ang pagod ng buong araw ay pilit siyang hinihila sa mahimbing na pagkakatulog, ngunit isang mabigat na presensya ang biglang nagpamulat sa kanyang mga mata. Sa kalagitnaan ng dilim, naaninag niya ang anino ni Obina. Nakatayo lamang ang lalaki sa di kalayuan, mariing nakatitig sa kanya. Walang salitang lumalabas sa mga labi nito, ngunit ang tindi ng galit na nagmumula sa kanyang mga titig ay tila sapat na upang sumakal sa malamig na hangin. Bakit ganoon na lamang ang puot sa mga mata ng lalaking ngayon lamang niya nakilala? Ang katanungang ito ay tila naging kakampi ng dilim at ng hanging patuloy na nananalasa sa labas ng sirang bintana. Ang sikat ng araw ay tila nagbabagang apoy na walang awang sumusunog sa tigang na lupa ng sakahan. Tumayo si Obina sa lilim ng isang malaking puno. Ang mga braso ay nakaekis habang pinagmamasdan si Mariposa.
Itinuro niya ang isang malawak na bahagi ng bukirin na puno ng matutulis na bato at makapal na damong ligaw. Lilinisin mo ang buong lupang iyan bago lumubog ang araw. Malamig at walang pusong utos ng lalaki. Let's see kung hanggang saan aabot ang pagiging senyorita mo. Kapag hindi mo kaya, pwede ka nang bumalik sa pamilya mong mapagmataas at magmakaawa. Sa halip na magreklamo, tahimik na kinuha ni Mariposa ang kalaykay at nagsimulang magtrabaho. Bawat pagbunot niya ng makapal na damo ay sinusundan ng pagtulo ng masaganang pawis mula sa kanyang namumutlang mukha. Ang magaspang na lupa at matutulis na bato ay unti-unting sumugat sa kanyang mga palad. Namumuo ang dugo at humahapdi ang bawat hiwa. Ngunit pinilit niyang ibaon ang sakit at patuloy na inilubog ang mga kamay sa lupa. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod dahil sa labis na pagod ay pilit niyang tinatago. Sa kabila ng hirap, kapansin-pansin ang pag-iingat ng kanyang mga daliri tuwing nahahawakan ang mga maliliit at murang sibol ng palay. Maingat niya itong iniiwasan at inaalalayan, tila ba natatakot siyang makapanakit ng kahit anong inosenteng buhay. Sa kalagitnaan ng matinding init, napatigil siya nang makita ang isang maliit na bulaklak na ligaw na unti-unti nang nalalanta sa gitna ng nagbabagang mga bato. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng dahon ng saging at maingat na itinutok iyon upang maging silong ng kaawang-awang halaman. Umaasang sa simpleng paraan ay madugtungan ang buhay nito. Ang kanyang tahimik na pagtitiis ay hindi nakawala sa paningin ng isang matandang babae na naglalakad sa gilid ng pilapil. Lumapit si Nanay Lusing. Ang mukha ay kakikitaan ng labis na pagkaawa at inabot ang isang lumang tabo na puno ng malamig na tubig. "Ineng, uminom ka muna. Baka mamatay ka sa tindi ng init dito," malumanay at nag-aalalang wika ng matanda. Tiningala siya ni Mariposa at sa kabila ng tuyong mga labi at lupaypay na katawan, isang matamis at purong ng ngiti ang ginanti ng dalaga. Tinanggap niya ang tubig nang may buong pasasalamat sa kanyang mga mata, isang patunay na ang kanyang puso ay nanatiling malambot sa kabila ng pang-aapi ng mundo. Mula sa malayo, patuloy na nagmamasid si Obina. Ang inaasahan niyang pag-iyak, pag-atras, o pagrereklamo ng isang maarte at sakim na miyembro ng pamilya Rosa ay hindi nangyari. Mas lalo siyang naguluhan nang makitang naupo si Mariposa sa gilid ng pilapil upang kainin ang kaisa-isang nilagang kamote na rasyon niya para sa buong araw. Habang papalapit ang isang payat at maruming asong gala na namamalimos ng pagkain, walang pag-aalinlangang hinati ni Mariposa ang kanyang maliit na tanghalian. Inilapag niya ang kalahati sa harap ng hayop at marahang hinaplos ang dumi nitong balahibo. Ang galit sa dibdib ni Obina ay biglang nayanig. Paanong ang isang taong nagmula sa pamilyang sumira sa buhay niya ay may ganitong uri ng pagkalinga at kawalang pag-iimbot? Ang matibay na pader ng kanyang pagkasuklam ay nakaramdam ng matinding pagyanig. Iniwan siyang nakikipagtalo sa sariling konsensya. Habang ang isip ni Obina ay binabagabag ng pagkalito, hindi niya napansin ang isang makintab at itim na sasakyan na tahimik na nakaparada sa malayong bahagi ng highway. Sa loob nito ay isang lalaking nakasuot ng formal na kasuotan. Lihim na pinagmamasdan ang bawat detalye ng sakahan bago ito tuluyang lumisan palayo. Samantala, ang mahinang katawan ni Mariposa ay tuluyan ng sumuko sa tindi ng sikat ng araw at kumakalam na sikmura. Nanlabo ang kanyang paningin at ang paligid ay unti-unting binalot ng kadiliman. Ang kanyang nanginginig na mga binti ay nawalan ng kakayahang suportahan ang sariling bigat. Ang tanging huling naramdaman niya ay ang mabilis na paghigop ng hangin pababa, bago ang mabigat na pagbagsak ng kanyang walang malay na katawan sa ibabaw ng matigas at walang awang lupa. Sa sandaling bumagsak ang walang malay na katawan ni Mariposa sa tuyot na lupa,
Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Obina. Ang dati ay puno ng pagkasuklam na mga mata ay biglang binalot ng matinding sindak. Hindi siya nag-atubili. Mabilis siyang tumakbo patungo sa dalaga. Ang bawat hakbang ay nagpapabagsak sa mga tuyong damo sa kanyang dinaraanan. Sa kanyang pagluhod, dahan-dahan niyang inangat ang ulo ni Mariposa. Ang init na nagmumula sa balat nito ay hindi lamang dahil sa sikat ng araw, kundi isang nagbabagang lagnat na tila uubos sa natitirang lakas ng dalaga. Maingat na binuhat ni Obina si Mariposa. Nagulat siya sa gaan ng katawan nito, na tila ba isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Sa bawat hakbang niya pabalik sa kubo, nararamdaman niya ang mahinang pagtibok ng puso ng dalaga laban sa kanyang dibdib. Isang marupok na paalala ng buhay na pilit kumakapit sa kabila ng lahat. Pagdating sa loob, maingat niya itong inilapag sa lumang papag na gawa sa kawayan. Ang bawat paggalaw ng kawayan ay lumilikha ng tunog na tila nagrereklamo sa bigat ng kaganapan. Kumuha si Obina ng isang palanggana ng tubig at isang malinis na basahan. Nang simulan niyang punasan ang noo at leeg ni Mariposa upang maalis ang dumi at init, dahan-dahan niyang itinaas ang manggas ng damit nito. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, tumambad sa kanya ang isang katotohanang bumasag sa kanyang puso. Ang mga braso ni Mariposa ay hindi makinis tulad ng isang senyorita. Puno ito ng mga bakas ng latay na matagal nang naghilom ngunit nag-iwan ng malalim na ukit sa balat. May mga peklat din ng mga lapnos mula sa apoy na tila nagkukwento ng mga taon ng paghihirap at pang-aabuso sa loob ng mansyon ng mga Rosa. Isang matinding bugso ng pagsisisi ang dumaan sa dibdib ni Obina. Ang babaeng itinuring niyang bahagi ng mga kaaway, ang babaeng pilit niyang pinahihirapan upang makaganti, ay mas biktima pa pala kaysa sa kanya. Ang kanyang kamao ay mariing nagtagis, hindi dahil sa galit kay Mariposa, kundi dahil sa sariling pagkabulag. Napagtanto niyang ang bawat masamang salitang binitawan niya ay tila pagpako sa isang taong matagal na palang nakabayad sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Pagsapit ng malalim na gabi, tanging ang tunog ng hangin sa labas at ang mahinang paghinga ni Mariposa ang maririnig sa loob ng tahimik na kubo. Nakaupo si Obina sa tabi ng papag, hawak ang isang maliit na sisidlan ng gamot na gawa sa mga halamang ugat. Sa bawat banayad na pagdampi ng kanyang mga daliri sa mga sugat sa palad ni Mariposa, tila may isang bahagi ng kanyang pusong yelo ang unti-unting natutunaw. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pagkalinga ay walang halong pagkukunwari. Isang malalim at tahimik na panata ang namuo sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang mapayapang mukha ng dalaga sa gitna ng kanyang pagtulog. Nang sumapit ang madaling araw, ang unang sinag ng araw ay pumasok sa pagitan ng mga dingding na sasa. Nagmulat ng mata si Mariposa at naramdaman ang lamig at ginhawa sa kanyang mga sugat. Ngunit bago pa man niya maunawaan ang nangyari, napansin niya ang isang bagay na nakasingit sa ilalim ng pinto ng kubo. Isang piraso ng papel na ovang, may tatak na pamilyar at kinatatakutan niya. Nang dahan-dahan niya itong abutin at basahin, ang kanyang buong katawan ay muling nanghina. Ang sulat ay galing sa kanyang madrasta. May kasamang banta, nawawakasan ang lahat kung hindi siya susunod sa susunod na utos. Paano niya haharapin ang panibagong bagyong ito? Gayong ang kanyang puso ay nagsisimula pa lamang humanap ng kanlungan sa piling ng lalaking dati ay itinuring niyang kalaban. Ang liham na hawak ni Mariposa ay tila isang piraso ng yelo na nagpapamanhid sa kanyang mga daliri. Isang malamig na paalala na kahit gaano pa kalayo ang kanyang itakbo, ang mga galamay ng pamilya Rosa ay laging nakabuntot sa kanya. Ang bawat kurba ng sulat kamay ni Doña Caridad sa papel ay tila mga maliliit na ahas na handang tumuklaw sa anumang oras. Hindi na niya kayang itago ang bigat sa kanyang dibdib. Sa gitna ng panghihina, dahan-dahan siyang tumayo mula sa papag at lumabas ng kubo
Bitbit ang isang pasakit na tanging ang lupa lamang ang makakaunawa. Ang bawat hakbang niya patungo sa liblib na bahagi ng bukirin ay puno ng pag-aalinlangan. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng akasya, kung saan ang mga sanga ay tila yumayakap sa kalungkutan ng paligid, matatagpuan ang isang maliit na bunton ng lupa na may simpleng krus na gawa sa kahoy. Ito ang hantungan ng kanyang ina. Dahan-dahang lumuhod si Mariposa sa tuyong damo. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas na suportahan ang kanyang pagkatao. Kinuha niya ang bawat butil ng lupa sa kanyang palad at nilaro ito. Tila ba ito lamang ang tanging paraan upang maramdaman ang haplos ng magulang na matagal nang nawala. Inay, patawad po. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos malunod sa ihip ng hangin. Patawad po dahil hindi ko naipagtanggol ang tanging alaala mo. Kinuha po ni Doña Caridad ang singsing na tanso na iniwan niyo sa akin. Sabi niya, pambayad daw po iyon sa utang ni Lolo na hindi matapos-tapos. Pero Nay, alam ko sa loob ko. Alam kong wala na kaming utang. Ginamit niya lang po ang pangalan niyo para itali ako sa pamilyang yon, para maging alila nila habang buhay. Ang bawat salita ay sinasabayan ng tahimik na pag-agos ng luha na pumapatak sa tigang na lupa, tila naghahanap ng buhay sa gitna ng kamatayan. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Obina sa likod ng isang malaking puno. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa bawat salitang kanyang naririnig. Ang balak niyang sundan si Mariposa upang malaman kung ano ang balak nito ay nagbunga ng isang katotohanang tila isang sampal sa kanyang mukha. Ang bawat hikbi ng dalaga ay tila mga karayom na bumabaon sa kanyang konsensya. Napagtanto ni Obina na ang puot na matagal niyang inilaan para sa lahat ng may apelyidong Rosa ay maling-mali ang naging biktima. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang kaaway. Siya ay isang kaluluwang matagal nang pinagnanakawan ng karapatang maging malaya. Dahan-dahang umatras si Obina. Iniwan si Mariposa sa kanyang sagradong sandali ng pagdadalamhati. Pagbalik niya sa dilim ng kanilang kubo, kinuha niya ang isang makabagong kagamitan na tila banyaga sa paligid ng isang magsasaka. Ang liwanag mula sa screen nito ay tumama sa kanyang matigas na mukha habang dinidiyal ang isang numero. Pagkasagot ng kabilang linya, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng bakal, puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Attorney Silvino, ihanda mo ang lahat. Ang utos ni Obina, ang kanyang mga mata ay nakapokus sa kawalan. I want a full investigation on Doña Caridad Rosa's secret accounts. Alamin mo kung saan napunta ang bawat sentimo ng mana ng ina ni Mariposa. I want the truth. At gusto kong makuha ang singsing na yon, ano man ang mangyari. Panahon na para bayaran nila ang bawat patak ng luhang ninakaw nila. Matapos ang tawag, binalot muli ng katahimikan ang loob ng kubo, ngunit ito ay isang katahimikang tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Napatingin si Obina sa pintuan, hinihintay ang pagbabalik ni Mariposa. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang pilit na gumugulo. Sapat na ba ang katotohanan ito upang hilumin ang mga sugat na siya rin ang may gawa? O huli na ang lahat para sa isang pusong matagal nang nilalamon ng dilim? Ang pagdating ni Clarita sa gitna ng maputik na lupain ay tila isang maling kulay sa isang pintura. Nakasuot siya ng mamahaling sutla at sapatos na hindi nababagay sa magaspang na pilapil, habang sa likuran niya ay nakabuntot ang dalawang lalaking may malalapad na balikat at madidilim na tingin. Bawat hakbang ni Clarita ay puno ng pandidiri, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit nang makita niya ang maliit na bahagi ng lupa na masigasig na tinaniman ni Mariposa ng mga sariwang gulay. Look at you, Mariposa. Mukha ka na talagang basahan. Ang mapang-aping tawa ni Clarita ay umaling-awngaw sa tahimik na bukirin. Hindi naghintay ng sagot ang dalaga.
Itinaas niya ang kanyang paa at walang awang itinapak sa mga murang sibol ng talong at sili na ilang linggong inalagaan ni Mariposa. Mula na ngayon, lahat ng aanihin mo rito ay ihahatid mo sa mansyon ng libre. Consider it as interest for your debt. Huwag mong isiping porke nakapag-asawa ka na ay malaya ka na sa amin. Sa unang pagkakataon, hindi yumuko si Mariposa. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na binaliwala ng kanyang sariling kapatid. Humakbang siya ng pasulong at tumayo sa harap ng mga natitirang tanim. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa hindi inaasahang katatagan. Hindi ito para sa inyo, Clarita. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matalim. Pinaghirapan namin ito ni Obina upang may makain kami. Hindi niyo na kami pwedeng pagnakawan pa. Lalong naggit-ngit si Clarita. Isang senyas ang ibinigay niya sa mga lalaking kasama niya. Ngunit bago pa man sila makalapit kay Mariposa, isang mahaba at madilim na anino ang bumalot sa kanila. Mula sa likuran ng kubo, lumitaw si Obina. Hindi siya ang maayos na lalaking nakita ni Mariposa sa kanyang gunita, kundi isang magsasakang tila galing sa ilalim ng lupa. Marumi ang suot, magulo ang buhok, at may hawak na isang mahaba at kumikinang na itak. Ang matalim na bakal ay tila humihigop ng liwanag mula sa langit. Walang babala na iniangat ni Obina ang kanyang bisig. Ang mabilis na paglipad ng itak sa hangin ay nagtapos sa isang malalim na ukit sa katawan ng puno ng mangga. Ilang pulgada lamang ang layo mula sa kinatatayuan ni Clarita. Ang tunog ng pagbaon ng bakal sa kahoy ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong paligid. Ang mga lalaking bamtron ay napaata, habang ang mukha ni Clarita ay nawalan ng kulay, tila isang puting papel na nalunod sa ulan. Umalis kayo, bago ko makalimutang may mga bisita pala ako. Ang boses ni Obina ay galing sa malalim na bahagi ng kanyang dibdib, mababa at puno ng panganib. Ang lupang ito ay hindi tumatanggap ng mga linta. Sa takot na baka muling lumipad ang itak, mabilis na tumalikod si Clarita at ang kanyang mga kasama. Halos madapa sa putikan sa pagmamadaling makalayo sa nakakatakot na presensya ni Obina. Nang muling bumalik ang katahimikan, binitawan ni Obina ang kanyang pagkakaaktong kausikan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mariposa na hanggang ngayon ay nakatitig pa rin sa mga nasirang tanim. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi. Ngunit ang pagkilos ni Obina ay higit pa sa anumang pangako. Lumuhod siya sa putikan, hindi alintana ang dumi, at sinimulang itayo ang mga natumbang halaman. Bawat galaw ng kanyang mga kamay ay puno ng pag-iingat. Tila ba bawat dahon ay isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Naramdaman ni Mariposa ang isang mainit na bigat sa kanyang balikat. Hinubad ni Obina ang kanyang kupas na jacket at maingat na ibinalot iyon sa nanginginig na katawan ng dalaga. Ang init na nagmumula sa tela na may amoy ng usok at ng sariling bango ni Obina ay tila isang baluti na nagbibigay ng proteksyon sa kanyang sugatang puso. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait at uwatang na loob na nakatali sa kanyang leeg ay tila bahagyang lumuwag. Gayunpaman, ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Habang sila ay naglalakad pabalik sa kubo, ang hangin ay biglang nagbago ng direksyon. Isang matapang at nakakahilong amoy ng gasol o langis ang dahan-dahang humalo sa amoy ng basang lupa. Napatingin si Obina sa direksyon ng kanilang bodega ng palay, kung saan ang anino ng dalawang hindi kilalang lalaki ay tila dahan-dahang lumalamon sa liwanag ng papalubog na araw. Isang katanungan ang namuo sa isipan ni Mariposa. Hanggang kailan sila hahayaan ng tadhana na maging masaya sa gitna ng mga nagbabantang apoy? Ang kalangitan ay biglang binalot ng kulay ube. Kulay ube at itim na mga ulap. Isang babala ng paparating na unos na tila nais lamunin ang buong kabukiran. Hindi nagtagal. Ang malalaking butil ng ulan
ay nagsimulang humampas sa bubong na sasa ng maliit na kubo na tila mga latigo na bumabaon sa tuyong kahoy. Sa loob, ang bawat patak ng tubig na tumatagos sa mga butas ng bubong ay lumilikha ng maliliit na pilansik sa sahig na unti-unting nagpapalamig sa kapaligiran. Nakita ni Obina na ang bahaging tinutulugan ni Mariposa ay nagsisimula ng mabasa. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga kilos ay puno ng pagkalinga. Ginamit niya ang sariling katawan bilang pananggalang, inilipat ang mga tuyong gamit, at maingat na inayos ang kanilang kaisa-isang hihigan upang hindi maabot ng tumatagas na tubig. Dito ka na, Mariposa? It's too cold sa sulok na yan. Ang mahinang bulong ni Obina. Ang kanyang tinig ay tila nakikipagkumpetensya sa ingay ng bagyo sa labas. Dahil sa liit ng espasyo sa loob ng kubo, wala silang ibang pagpipilian kundi ang mahiga ng magkatabi sa makitid na papag na gawa sa kawayan. Ang bawat paggalaw nila ay nagiging sanhi ng mahinang pag-ungol ng kawayan, ngunit mas matindi ang ingay ng kabog sa dibdib ni Mariposa. Ang init na nagmumula sa katawan ni Obina ay tila isang bagong uri ng apoy na hindi nakakasunog, kundi nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang nanlalamig na balat. Sa gitna ng dilim, nadarama niya ang malalim at regular na paghinga ng lalaki sa kanyang likuran, isang presensya na tila nagsasabing hindi na siya muling mag-iisa sa gitna ng unos. Hindi mapigilan ni Mariposa ang mapangiti sa dilim habang dahan-dahang ipinipikit ang kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon sa mansyon ng mga Rosa, ang bawat ulan ay nagpapaalala sa kanya ng kalungkutan at ng gabi-gabing pagtatrabaho nang walang pahinga. Ngunit ngayon, sa loob ng tila babagsak na kubo at sa piling ng lalaking dati ay kinatatakutan niya, nahanap niya ang isang uri ng kaligtasan na hindi kayang ibigay ng anumang pader na semento. Ramdam niya ang marahang pagdampi ng braso ni Obina sa kanyang baywang, isang maingat at magalang na pagyakap na tila ba natatakot itong makabasag ng isang mamahaling kristal. Ang bawat tibok ng puso ni Obina na nararamdam niya sa kanyang likuran ay naging isang oyaye na naghatid sa kanya sa isang mahimbing na pagtulog malayo sa mga banta ni Doña Caridad at Clarita. Nang sumapit ang umaga, ang pagtila ng ulan ay sinundan ng pagpasok ng isang maputlang sinag ng araw sa pagitan ng mga dingding na sasa. Nagising si Mariposa na may kagaanan sa loob ng kanyang dibdib, ngunit ang kagaanan na iyon ay agad na napalitan ng isang kakaibang pangamba. Ang amoy ng basang lupa ay nahaluan ng isang matapang at nakakasuffocate na amoy ng sunog ng dayami. Mabilis silang lumabas ni Obina at ang tumambad sa kanilang paningin ay tila isang masamang panaginip na nagpatuloy sa gitna ng liwanag. Ang kanilang bodega ng palay, ang kaisa-isang pag-asa nila para sa darating na anihan, ay isa na lamang tumpok ng itim na abo at umuusok na mga uling. Ang kaisa-isang tanong na nananatili sa hangin ay kung sino ang may kakayahang gumawa ng ganito kakarumal-dumal na bagay sa gitna ng isang bagyo. Ang bawat piraso ng itim na abo na lumilipad sa hangin ay tila mga labi ng pangarap na pilit binubura ng kawalang hiyaan. Nakaluhod si Mariposa sa gitna ng umuusok pang mga uling. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno na ng sugat ay lalong naging madungis habang pilit niyang hinuhukay ang ilalim ng mga nasunog na sako. Hindi niya alintana ang nanunuot na init sa kanyang mga palad. Ang bawat butil ng luma at itim na palay na kanyang nahahawakan ay tila mga buto ng isang mahal sa buhay na pilit niyang binibigyan ng huling hininga. Mariposa, tigil na. Wala na tayong maisasalba rito. Ang boses ni Obina ay mababa, ngunit puno ng isang uri ng pait na hindi maipaliwanag. Lumapit siya at hinawakan ang nanginginig na mga balikat ng dalaga. Ngunit tila hindi siya naririnig ni Mariposa. Ang bawat paghukay ng dalaga sa mainit pang abo ay sinasamahan ng tahimik
na pagpatak ng luha na agad na nagiging putik sa kanyang madungis na mukha. Kailangan nating makahanap ng kahit ilang buti lang na pwedeng itanim ulit, Obina. Ang nanginginig na sagot ni Mariposa. Ang kanyang tinig ay halos maputol dahil sa pagsikip ng kanyang lalamunan. Ito na lang ang meron tayo. Ito na lang ang pag-asa natin para hindi na tayo bumalik sa kanila. Nang marinig ang mga huling salita ng dalaga, dahan-dahang hinila ni Obina si Mariposa patayo at niyakap ito ng mahigpit. Ang katawan ng dalaga na lumatay sa uling at pawis ay sumandal sa matikas na dibdib ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ni Obina ay mas malakas pa sa anumang pagsigaw. Ito ay isang katahimikang nagbababadya ng isang madugong paghihiganti. Habang nagluluksa ang dalawang kaluluwa sa gitna ng abo, ang kapaligiran sa mansyon ng mga Rosa ay kabaligtaran ng lahat ng pait. Sa loob ng malawak na silid na pinaliligiran ng mga gintong palamuti, maririnig ang mahahayap na tawa ni na Doña Caridad at Clarita. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Nakatanaw si Caridad sa bintana. Tila ba nakikita niya mula sa malayo ang usok na nagmumula sa sakahan ni Obina. Now she will realize na wala siyang kapangyarihan kung wala tayo. Yang nakakangilong wika ni Caridad habang may mapanglarong ngiti sa kanyang mga labi. Magsasawa rin ang hampas lupang yon sa kanya kapag wala na silang makain. Soon, she will crawl back to this house and beg for mercy. Ang bawat salita ng kanyang madrasta ay puno ng lason, isang uri ng tagumpay na nakuha sa pamamagitan ng pananabutahe. Si Clarita naman ay abala sa pagtingin sa mga bagong alahas. Tila ba ang pagkawasak ng buhay ng kanyang sariling kapatid ay isa lamang maliit na libangan na dapat ipagdiwang. Wala silang kaalam-alam na ang apoy na kanilang sinindihan ay siya ring tutupok sa kanila sa huli. Nang sumapit ang gabi, sa ilalim ng isang matandang puno na malayo sa paningin ng kahit na sino, isang anino ang tahimik na naghihintay. Lumabas si Obina mula sa dilim. Ang kanyang ayos ay malayo sa isang pobreng magsasaka. Nakatayo roon si Attorney Silvino, hawak ang isang makapal na folder. Walang maraming salita ang namagitan sa kanila. Kinuha ni Obina ang panulat at nilagdaan ang bawat pahina ng mga dokumento na magsisimulang humila sa pamilya Rosa, pababa sa impyerno ng pagkakautang at kahihiyan. I want them to lose everything, Silvino. Simulan mo sa mga ari-arian na ninakaw nila sa ina ni Mariposa. Ang utos ni Obina, ang kanyang tinig ay malamig at walang bahid ng awa. Siguraduhin mong wala silang matitirang kahit isang sentimo. I want them to feel how it is to be worthless. Pagkatapos ng usapan, muling bumalik si Obina sa kubo, kung saan nakita niyang mahimbing nang natutulog si Mariposa habang yakap-yakap ang maliit na supot ng mga butil na naisalba niya mula sa apoy. Dahan-dahang hinaplos ni Obina ang buhok ng dalaga, isang haplos na puno ng pangako at pag-ibig. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang katanungan ang pilit na bumabangon sa kanyang isipan. Kapag nalaman na ni Mariposa ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao, matatanggap pa kaya siya nito? O ang bawat tulong na ibinigay niya ay ituturing lamang na isa pang uri ng panlilinlang na lalong dudurog sa puso ng dalaga? Sa kabila ng makapal na usok na iniwan ng sunog, nanatiling maliwanag ang espiritu ni Mariposa. Isang katangiang tila hindi kayang ubusin ng anumang apoy. Upang malimutan ang hapdi ng kawalan, dinala niya si Obina sa isang malapit na batis, kung saan ang agos ng tubig ay tila isang banayad na awit na nagpapatahimik sa paligid. Ang sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon ng puno ay lumilikha ng mga sayaw ng liwanag sa ibabaw ng malinaw na tubig. Doon, sa gitna ng kalikasan, itinuro ni Mariposa kay Obina ang sining ng paghuli ng isda, gamit lamang ang mga kamay. Ang bawat pagtalsik ng tubig na tumatama sa kanilang mga mukha
ay nagdudulot ng mga maliliit na kristal sa hangin, kasabay ng mahihinhin na tawa ng dalaga na tila isang gamot sa sugatang kaluluwa ng lalaki. Ang bawat haplos ng tubig at ang pagtutulungan nila sa maliit na gawaing iyon ay unti-unting naglalapit sa kanilang mga puso, malayo sa ingay ng mundo at sa bigat ng kanilang mga nakaraan. Nang sumapit ang gabi, ang kalangitan ay naging isang malawak na itim na pelus na pinalamutian ng libu-libong nagniningning na bituin. Nakaupo ang mag-asawa sa labas ng kanilang kubo. Dinarama ang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng sariwang damo. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang kinuha ni Obina ang kamay ni Mariposa, ang kamay na puno ng mga kalyo at bakas ng paghihirap. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, itinaas niya ang mga daliri ng dalaga at isa-isang idinampi ang kanyang mga labi sa bawat sugat at gasgas na naroon. Ang bawat halik ay isang tahimik na panata, isang pangako na ang bawat pait na naranasan nito ay mapapalitan ng tamis. Hinding-hindi ko nahahayaang masaktan ka pa, Mariposa. Ang bulong ni Obina, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na tila nagpapatigil sa oras. Ang pagtitig nila sa isa't isa ay sapat na upang maunawaan ang lalim ng nararamdaman na hindi na kailangan pa ng maraming salita. Kinabukasan, sa pagmulat ng mga mata ni Mariposa, isang hindi inaasahang tanawin ang bumati sa kanya. Nakalatag sa ibabaw ng kanilang lumang papag ang isang bestidang gawa sa puting sutla na ang lambot ay maihahambing lamang sa mga ulap sa langit. Ang bawat tahi nito ay pulido at ang tela ay nagniningning sa tama ng liwanag ng umaga. Napahawak si Mariposa sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay tila naging mabilis dahil sa gulat at paghanga. Hindi niya maisip kung paano nagkaroon ng ganitong karangya ang isang lalaking alam niyang isang mahirap na magsasaka lamang. Ito ay para sa iyo. Ang wika ni Obina na biglang lumitaw sa pintuan, may suot na banayad ng ngiti. Ito na ang oras upang lisanin mo ang anino ng nakaraan. You are my Mariposa at nararapat ka sa ganitong uri ng kagandahan. Ang pagkalito sa isipan ng dalaga ay natabunan ng matinding kilig at pasasalamat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na katanungan ang nagsimulang mabuo tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng lalaking kanyang minamahal. Habang ang kaligayahan ay bumabalot sa maliit na kubo, isang madilim na kaganapan ang namumuo sa loob ng mansyon ng mga Rosa. Sa gitna ng pag-iisa sa kanyang opisina, hindi sinasadyang natuklasan ni Don Basilio ang isang lihim na luma at maalikabok na folder sa ilalim ng mga gamit ni Doña Caridad. Sa bawat pahinang kanyang binabasa, ang kanyang mukha ay unti-unting nawawalan ng kulay at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at galit. Natuklasan niya ang ebidensya ng malaking panloloko ng kanyang asawa tungkol sa ari-arian ni Mariposa. Ngunit bago pa man siya makakilos, ang anino ni Doña Caridad ay bumalot sa pintuan. Ang malamig at nakakangilong tinig ng babae ay bumasag sa katahimikan, naglalabas ng mga banta na tila mga talim na tumatama sa puso ng matanda. Ang bawat salita ay nagpapaalala sa kanya na ang anumang pagtatangka niyang itama ang mali ay magreresulta sa kanyang sariling pagkawasak. Ang Don Basilio na dati ay makapangyarihan ay muling naging isang bilanggo ng kanyang sariling karuwagan, habang ang pinto ng opisina ay sumasara ng may bigat na tila isang hatol ng kamatayan. Ang pistang nayon ay ang pinakamahalagang kaganapan sa buong probinsya. Isang araw kung kailan ang bawat kanto ay pinalalamutian ng mga makukulay na banderitas at ang hangin ay puno ng amoy ng inihaw na pagkain at sariwang kakanin. Ngunit sa gitna ng masayang pagdiriwang, ang entablado sa gitna ng plaza ay naging saksi sa isang madilim na palabas ng kapangyarihan at kapalaluan. Nagniningning ang mga brilyante sa leeg ni Doña Caridad habang nakatayo sa tabi ng kanyang anak na si Clarita na nakasuot ng isang magarbo
at kumikinang na gown na tila ba nais nitong pabulagin ang lahat. Nang nakatingin, sila ang mga bituin ng gabing iyon, mga linta na nagpapakasasa sa pawis at hirap ng mga magsasakang kanilang kinukutya. Sa gitna ng kumpol ng mga tao, isang bulungan ang dahan-dahang kumalat na tila isang hangin na nagdadala ng balita. Lahat ng mata ay napabaling sa dulo ng plaza nang lumitaw ang isang figurang hindi inaasahan ng sinuman. Si Mariposa ay naglalakad ng may dahan-dahang hakbang, suot ang puting bestidang sutla na ibinigay ni Obina. Ang lambot ng tela ay sumasabay sa bawat kilos niya at ang kanyang mukha, bagaman may bakas ng kapaguran, ay naglalabas ng isang uri ng kagandahang hindi kayang bilhin ng salapi. Isang kagandahang nagmumula sa pagiging tapat at matatag. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid, binuwag lamang ng marahang paghampas ng telang sutla sa kanyang mga binti, habang ang bawat mata ay tila hindi makapaniwala na ang babaeng dati ay mukhang basahan ay isa na ngayong anghel na naglalakad sa lupa. Hindi nakaligtas ang pagbabagong ito sa paningin ni Doña Caridad. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa inggit at galit, ngunit bilang isang dalubhasa sa pagpapanggap, mabilis niyang kinuha ang mikropono. Ang kanyang tinig na puno ng pekeng lambing ngunit may kasamang lason ay umalingaw-ngaw sa buong plaza. Aking mga kababayan, narito ang aking anak na si Mariposa. Ang wika niya, ang bawat salita, ay parang mga tinik na pilit ibinabaon sa pagkatao ng dalaga. Ikinalulungkot kong sabihin na mas pinili niya ang sumama sa isang hampas lupang magsasaka at talikuran ang pamilyang nagbigay sa kanya ng lahat. Mula sa gabing ito, wala na siyang karapatan sa pangalan ng mga Rosa. Disinherited na siya at hindi na bahagi ng aming marangal na pamilya. Ang bawat salita ay sinasabayan ng mapang insultong tingin mula sa mga panauhing VIP. Tila ba si Mariposa ay isang mantsa na kailangang burahin. Lalong lumala ang sitwasyon nang lumapit si Clarita kay Mariposa. May hawak na isang baso ng pulang alak. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos sa sahig ay tila nagbabadya ng isang malaking kahihiyan. Oops, parang masyadong malinis ang dress mo, ate. Ang mapang-uring bulong ni Clarita, sapat lamang upang marinig ng mga nasa malapit. Unti-unti niyang itinagilid ang baso. Ang pulang likido ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa gilid ng kristal, handang dumumi sa puting sutla na tila ba ito ang huling paraan upang lubos na durugin ang dignidad ni Mariposa sa harap ng lahat. Sa gitna ng tensyon, nang ang unang patak ng alak ay malapit na sanang kumawala, isang matikas at malakas na bisig ang biglang humarang sa hangin. Ang mahigpit na pagkakahawak sa kiotay ni Clarita ay naging sanhi ng paghinto ng lahat ng galaw sa paligid. Isang boses na mababa, puno ng awtoridad, at may kasamang kakaibang lamig ang bumasag sa katahimikan ng buong kaganapan. Ang sino mang magtangkang dumumi sa asawa ko ay kailangang dumaan muna sa akin. Ang wika ni Obina, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Clarita na tila ba isang mandaragit na nakahanap ng kanyang biktima. Ang tunog ng pagbagsak ng baso ng alak at ang pagkadurog nito sa semento ay naging hudyat ng isang kaganapang hinding-hindi malilimutan ng buong probinsya. Ang bawat mata sa loob ng plaza ay tila napako sa anyo ni Obina. Wala na ang kupas na damit na puno ng putik at ang amoy ng usok ng bukid. Sa halip, nakatayo siya ng may matuwid na tindig, suot ang isang suit na ang pagkakatahi ay sadyang perpekto para sa kanyang matikas na pangangatawan. Ang kanyang aura ay hindi na sa isang mahirap na magsasaka. Ito ay ang aura ng isang haring nagbalik upang bawiin ang kanyang kaharian. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng bakal. Binuwag lamang ng tunog ng mabibigat at dekalidad na sapatos na naglalakad sa ibabaw ng entablado. Mula sa likuran ng kumpol ng mga tao, lumitaw si Attorney Silvino Cruz. Hawak ang isang makapal na folder
Dahan-dahan siyang lumapit kay Obina at yumukod ng may malalim na paggalang. Magandang gabi, Chairman Obina Salcedo. Ang wika ng abogado at ang bawat salita ay tila isang pagsabog na nagpayanig sa pundasyon ng plaza. Ang pangalang Salcedo, ang pamilyang nagmamay-ari ng pinakamalaking korporasyon ng agrikultura sa bansa, ay naging sanhi ng pagkakaroon ng kulay abo sa mukha ni Doña Caridad. Ang kanyang mikropono ay dahan-dahang nawala sa kanyang pagkakahawak at ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay naging hudyat ng pagbagsak ng kanyang mundo. Hindi maaari ito. Isang pagkakamali lang ang lahat ng ito. Ang nanginginig na sigaw ni Clarita, ngunit ang kanyang boses ay tila isang maliit na huni ng ibon kumpara sa awtoridad ni Obina. Hindi siya pinansin ng lalaki. Sa isang senyas ni Obina, ang malaking screen sa likod ng entablado ay nagliwanag. Doon, sa harap ng lahat ng mamamayan, tumambad ang isang malinaw na video. Si Clarita Rosa, hawak ang isang sulo, habang may baliw na ngiti sa mga labi habang sinisilaban ang bodega ng palay ni Obina. Kasunod nito ay ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng pera ng ina ni Mariposa ay kinuha at itinago ni Doña Caridad sa isang lihim na account sa loob ng maraming taon. Ang bawat pahina na lumalabas sa screen ay tila mga sampal ng katotohanan na humahampas sa mukha ng mga Rosa. Hindi na nakapagtimpi si Don Basilio. Ang matagal nang nakatagong galit at kahihiyan ay biglang sumabog. Humakbang siya ng mabilis patungo kay Doña Caridad at isang malakas na tunog ng palad ang tumama sa pisngi ng kanyang asawa. Sapat na upang mapaupo ang babae sa sahig. Ngunit ang kilos na yon ay huli na para sa isang amang hinayaan ang kanyang anak na mabulok sa hirap. Tapos na ang lahat, Caridad. Ang boses ni Don Basilio ay puno ng pait. Chairman Salcedo, ang kumpanya niyo na ang nagmamay-ari ng lahat ng utang namin. We are bankrupt. Ang bawat salita ay tila isang hatol na nagpabagsak sa huling piraso ng dangal na pinanghahawakan ng pamilya Rosa. Sila ay opisyal ng walang pag-aari, mga pulubing nakasuot ng alahas na hindi na sa kanila. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling nakatayo si Obina sa tabi ni Mariposa. Ang kanyang bisig ay nakayakap sa balikat ng dalaga upang bigyan ito ng lakas. Ang bawat panunuya at pang-aalipusta na natanggap ni Mariposa sa loob ng maraming taon ay tila dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng isang matinding katarungan na hindi niya inakalang darating. Ngunit si Doña Caridad, sa kanyang matinding pagkapahiya at pagkawala ng katinuan, ay hindi pumayag na matalo ng ganoon na lamang. Ang kanyang mga mata ay nanlisik at ang kanyang bibig ay naglabas ng isang tunog na tila sa isang hayop na nasusukol. Sa isang iglap, habang ang lahat ay abala sa pakikinig sa mga dokumento ng abogado, mabilis na dinampot ni Doña Caridad ang isang matalim na kutsilyong panggupit ng prutas mula sa lamesa ng mga panauhin. Ang bawat hakbang niya patungo kay Mariposa ay puno ng lason at huling desperasyon. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa talim ng kutsilyo, lumilikha ng isang nakakasilaw at nakakatakot na refleksyon ng kamatayan. Habang ang lahat ay sumisigaw sa gulat, ang tanging nakikita ni Mariposa ay ang mukha ng kanyang madrasta na punong-puno ng demonyong hagalpak, handang ibaon ang talim sa kanyang puso bilang huling ganti sa pagkawala ng lahat ng karangyaan ng pamilya Rosa. Ang mabilis na pagbulusok ng kutsilyo sa hangin ay tila isang kidlat na nagbabadya ng kamatayan. Ngunit bago pa man ito makadampi sa marupok na balat ni Mariposa, isang matigas at mabilis na kamay ang humuli sa pulso ni Doña Caridad. Sa isang iglap, ang talim ng bakal ay tumalsik palayo at lumikha ng tunog ng nag-uumpugang metal sa malamig na semento ng plaza. Walang pag-aalinlangang itinulak ni Obina ang babaeng nilalamon ng puot, dahilan upang bumagsak ito ng paupo at humingal sa gitna ng kahihiyan. Kasabay nito ang pagdating ng mga awtoridad na tila mga aninong mabilis na bumalot sa mag-inang Caridad at Clarita.
Ang bawat malamig na paglapat ng posas sa kanilang mga kamay ay naging huling tuldok sa mahabang panahon ng kanilang paghahari-harian. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Obina kay Mariposa at inabot ang isang makapal na dokumento. Ito ang titulo ng mansyon at ang listahan ng lahat ng pagkakautang ng pamilya Rosa Mariposa. Ang wika ng lalaki, ang kanyang tinig, ay puno ng katapatan at pag-aalay. Ikaw ang may-ari ng lahat ng ito ngayon. Sa isang pirma mo lang, maaari mo silang mabulok sa kulungan o hayaan silang mamatay sa gutom sa kalsada. Ang katarungan ay nasa iyong mga kamay. Tumingin si Mariposa sa kanyang harap. Nakita niya ang kanyang ama, si Don Basilio, na nakaluhod at umiiyak, humihingi ng tawad sa gitna ng kanyang sariling karuwagan. Nakita rin niya si Doña Caridad at Clarita na hanggang sa huling sandali ay tila mga ahas na nagsasabog pa rin ng kamandag sa pamamagitan ng kanilang mga titig. Nanginginig ang mga daliri ni Mariposa habang hinahawakan ang mga papel na simbolo ng kanyang paghihiganti. Ramdam niya ang bigat ng bawat taon ng pag-aalila, bawat sampal, at bawat patak ng luhang ninakaw sa kanya. Ngunit sa halip na pirmahan ang kanilang tuluyang pagbagsak, dahan-dahang pinunit ni Mariposa ang dokumento ng utang sa harap ng kanyang ama. Hindi ko kailangan ang mansyon niyo upang maging malaya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na nagpatahimik sa lahat. Kunin niyo na ang lahat ng lupa, ngunit ang katarungan para sa aking ina ay hindi ko tatalikuran. Hahayaan ko ang batas ang humusga sa inyo, dahil hindi ko hahayaang maging katulad nyo ang aking puso. Sabay ibabay tanda mo, isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong plaza. Matapos ang kanyang pahayag, ang katarungang pinili ni Mariposa ay hindi nagmula sa galit, kundi sa isang uri ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Dahan-dahan niyang kinalas ang tali ng kanyang lumang apron na nakasukbit pa rin sa kanyang baywang. Ang apron na naging saksi sa kanyang pagiging alila sa loob ng maraming dekada. Binitawan niya ito at hinayaan itong tangayin ng hangin, isang simbolo ng paglaya mula sa nakakabiganting kadena ng utang na loob. Pagkatapos, tumalikod si Mariposa sa mga rosa at hindi na muling lumingon pa. Ngunit habang naglalakad siya palayo, dahan-dahan niyang binitawan ang pagkakahawak sa kamay ni Obina. Isang malalim na lungkot ang gumuhit sa kanyang mukha habang nakatingin sa lalaking nagligtas sa kanya. Alam ko na kung sino ka talaga, Obina. Ang kanyang bulong na tila isang marahang ihip ng hangin. Lahat ba ng pagkalingang ibinigay mo ay totoo? O bahagi lang ito ng plano mong gamitin ako para sirain ang pamilya ko? Ang katanungang iyon ay naiwang nakabitin sa pagitan nila. Mas masakit pa sa anumang sugat na kayang ibigay ng isang kutsilyo. Ang maliit na kubo na dating tila isang bilangguan para kay Mariposa ay naging kaisa-isang santuwaryo kung saan nahanap niya ang tunay na kapayapaan. Sa kabila ng alok ni Obina na manirahan sa isang marangyang penthouse sa gitna ng syudad, mas pinili ng dalaga na bumalik sa gitna ng bukirin. Dito, sa ilalim ng tumutulong bubong at sa ibabaw ng makitid na papag, nararamdaman niyang hindi siya kailangang magpanggap. Ang bawat amoy ng basang lupa at ang bawat haplos ng hangin ay nagpapaalala sa kanya na ang kanyang halaga ay hindi nakadepende sa titulo ng lupa o sa laki ng pera sa bangko. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, may isang puwang sa kanyang puso na tila hindi mapunan ng kahit anong huni ng ibon sa paligid. Hindi nagtagal, isang pamilyar na anino ang dahan-dahang lumitaw sa tapat ng kanyang pintuan. Ngunit ang lalaking nakatayo roon ay hindi ang makapangyarihang chairman ng Salcedo Global. Nakasuot muli si Obina ng kanyang lumang damit magsasaka. Ang kanyang mga binti ay may bakas ng putik at ang kanyang mga kamay ay may hawak na martilyo at ilang piraso ng sasa. Wala siyang dalang mamahaling sasakyan o mga bodyguard. Sa loob ng ilang araw, tahimik siyang nagtatrabaho sa labas ng kubo ni Mariposa.
Inaayos ang mga bakod na nasira ng bagyo, tinataniman ang mga luwang na naiwan ng sunog, at tinitiyak na walang kahit isang patak ng ulan ang makakapasok sa loob ng silid ng dalaga. Isang gabi, habang ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa mga dahon ng saging, lumabas si Mariposa at nakita si Obina na basang-basa, nakaluhod sa putikan habang pilit na isinasalba ang isang maliit na punla. "Bakit mo ba ginagawa ito, Obina?" ang tanong ni Mariposa. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at pait. "You're a billionaire. You can buy this whole province kung gusto mo. Bakit kailangan mo pang magpanggap na magsasaka sa harap ko?" Iyang bawat salita ng dalaga ay tila isang malakas na ihip ng hangin na nagpapadama ng ginaw sa balat ng lalaki. Dahan-dahang tumayo si Obina at humarap sa kanya. Ang kanyang mga mata, na dati ay kasing lamig ng yelo, ay puno ngayon ng isang uri ng pagsisisi na tila sumusunog sa kanyang pagkatao. Lumapit siya at lumuhod sa harap ni Mariposa, hinayaan ang ulan na humalo sa mga luha sa kanyang mga pisngi. "Nandito ako dahil ito ang lugar kung saan kita unang nakilala bilang Mariposa, hindi bilang isang rosa." Ang bulong ni Obina, ang kanyang tinig, ay nanginginig sa tindi ng emosyon. "Inamin ko, I came here for revenge. Gusto kong gamitin ang lahat para pabagsakin ang pamilya niyo. But I was the one who fell. Nahulog ako sa kabutihan mo, sa katatagan mo, at sa pagmamahal mong walang hinihinging kapalit. Mariposa, I'm just Obina here, ang lalaking nabuhay muli dahil sa'yo." Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Obina ang isang maliit na kahon na binalot ng pilus. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang lumang singsing na tanso, ang kaisa-isang alaalang iniwan ng ina ni Mariposa na kinuha ni Doña Caridad. "Ginamit ko ang lahat ng koneksyon ko para mahanap ito sa pinagsanglaan ng madrasta mo. Hindi ito alahas para sa akin, kundi ang simbolo ng pagkatao mong pilit nilang ninakaw." Ang wika ni Obina habang dahan-dahang isinusuot ang singsing sa daliri ni Mariposa. Ang bawat haplos ng kanyang mga kamay ay puno ng pag-iingat at pagsamba. Naramdaman ni Mariposa ang isang matinding init na bumabalot sa kanyang puso. Ang lahat ng duda, ang lahat ng takot na baka isa lamang siyang kasangkapan ay dahan-dahang naglaho habang pinagmamasdan niya ang nanginginig na mga kamay ni Obina. Nauunawaan niya na ang pag-ibig na narito ay hindi isang utang na kailangang bayaran, kundi isang regalo na malayang ibinibigay. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang lumang payong at itinapat ito kay Obina, isang simpleng kilos ng pagtanggap at pagkalinga. Ang kanilang pagtititigan sa gitna ng ulan ay naging isang tahimik na kasunduan ng dalawang pusong handa ng maghilom, habang ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa abot-tanaw. Ang madilim na gabi ng kanilang buhay ay tila tuluyan ng lumipas. Ang bawat patak ng ulan sa mga dahon ay nagniningning na tila mga diamante sa ilalim ng bagong liwanag. Hawak kamay silang nakatingin sa malawak na bukirin na muling naglalabas ng mga bagong sibol ng pag-asa. Wala ng mga rosa, wala ng mga Salcedo chairman, tanging dalawang tao lamang na nahanap ang isa't isa sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Ang katanungan kung sila ba ay magiging masaya ay nasagot na ng mga ngiting hindi na kailangang itago pa sa dilim. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang bagyo ng katotohanan ay tuluyang bumura sa madilim na kasaysayan ng mga rosa sa probinsya. Ang lupang dating kinatatayuan ng marangyang mansyon ni na Doña Caridad, ang mansyong naging saksi sa bawat sampal at pagluha ni Mariposa, ay wala na ngayon. Sa halip na matatayog na pader na semento, isang malawak at luntiang trangtraling komunidad ang sumibol sa lugar na yon. Ang bawat sulok ay puno ng mga masaganang tanim na palay, gulay, at mga bulaklak na tila nakangiti sa ilalim ng init ng araw. Ang bawat amoy ng sariwang lupa
At ang tunog ng hangin sa mga dahon ay nagpapaalala na ang buhay ay laging may paraan upang bumangon mula sa abo. Naglalakad si Mariposa sa gitna ng pilapil. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang bagong ingat at kagaanan. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng takot o kapaguran. Sa halip, ito ay nagniningning sa isang uri ng kapayapaang tanging ang tunay na kalayaan lamang ang makakapagbigay. Marahan niyang hinahaplos ang kanyang malaki ng tiyan. Nadarama ang bawat maliliit na sipa mula sa loob. Ang bunga ng isang pag-ibig na nandayuhan sa gitna ng puot, ngunit nanatili dahil sa katapatan. Hindi na siya ang Mariposa na yumuyuko sa harap ng pang-aapi. Siya na ngayon ang ina ng lupang ito, ang babaeng nagturo sa lahat na ang katarungan ay hindi laging kailangang maging marahas. Mula sa di kalayuan, nakatanaw si Don Basilio. Nagtatrabaho siya ngayon sa isang maliit na bahay ampunan sa bayan. Malayo sa karangyaan at kapangyarihang dati, ay pilit niyang pinanghahawakan sa ilalim ng saya ng kanyang asawa. Ang kanyang buhok ay tuluyan ng namuti, at ang bawat kurba sa kanyang mukha ay nagpapakita ng isang matinding pagsisisi. Hindi siya lumalapit, sapat na sa kanya ang makita mula sa malayo na ang kanyang anak ay maligaya at ligtas. Ang kanyang kapatawaran ay nahanap niya sa bawat paglilingkod sa kapwa, habang sina Doña Caridad at Clarita ay patuloy na nagbabayad sa loob ng malamig na rehas ng batas, pilit na inuunawa kung paanong ang lahat ng kanilang ginto ay hindi nakabili ng kalayaan. Naramdaman ni Mariposa ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman na naroon si Obina. Ang bawat haplos ng kamay ng lalaki sa kanyang balikat ay tila isang gamot na tuluyang nagpahilom sa lahat ng kanyang mga sugat. Dahan-dahang itinuon ni Obina ang kanyang mukha sa leeg ng asawa, dinarama ang bango ng sampagita at ng pag-asa. "Everything is ready for the harvest festival, mahal," ang bulong ni Obina. Ang kanyang boses ay wala na ang lamig ng bakal, kundi puno na ng tamis ng pulot. "Pero mas gusto kong manatili lang dito, kasama niyo, Rina." Napangiti si Mariposa at dahan-dahang sumandal sa matikas na dibdib ni Obina. Sa kanilang harap, ang malawak na bukirin ay nagniningning na tila ginto sa ilalim ng papalubog na araw. Ang bawat patak ng pawis at luha na ibinaon nila sa lupang ito ay nagbunga ng isang kinabukasang wala ng utang na loob na kailangang bayaran, kundi mga pusong malayang magmahal. Ang kaisa-isang huling katanungan na nananatili sa hangin ay kung paano nagawang hilumin ng isang simpleng pag-ibig ang isang dekadang pinsala. Ang sagot ay makikita sa bawat bagong sibol na sumusulpot sa lupa, na ang puso, gaano man ito durugin, ay palaging may kakayahang mabuhay muli, basta't may isang taong handang manatili sa tabi mo, sa gitna man ng ulan o sa ilalim ng sikat ng araw. Dito nagtatapos ang kwento ni Mariposa, ang konbum na lumipad mula sa dilim patungo sa pinakamaliwanag na bahagi ng kanyang tadhana.